Ipinagdiriwang ngayon ng Idil Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Sumakto ito sa SONA ni Pangulong Aquino, kaya may hiling ang mga kapatid nating Muslim. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay. Rafi, ilang selebrasyon na naganap ngayong umaga kaugnay sa pagtatapos ng 29 to 30 days of fasting o Ramadan. Narito ang report. Maaga nagtipon-tipon ng mga kapatid nating Muslim sa Institute of Islamic Studies sa UP Diliman upang ipagdiwang ang Idil Fitr. Sinimulan nila ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagdarasal, kasama sa sinabi sa sermon ng patuloy na paghahanap ng kapayapaan sa loob at labas sa bansa, partikular sa sigalot na nagaganap ngayon sa Gaza. Matapos ang pagdarasal ay nagsalo-salo ang lahat sa naihandang pagkain. Meron ding art exhibit tampok ang iba't ibang litrato, painting, malong at slideshow ng kulturang Islam. Ayon kay Julkipli Wadi, Dean ng UP Diliman Institute of Islamic Studies, tamang-tama ang selebrasyon sa araw ng SONA dahil ang Idil Fitr ay pagdiriwang ng pagbabago para sa kabutihan at ganun din daw sana ang labas ngayong SONA. Sana nga raw ay maisaayos na ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Hindi magkasundo doon sa version ng draft ng Basic Law ang pamahalaan at ang ay mayalip. Sana itong SONA ay magbigay siya at magbukas ng pagkakataon na maayos yung sigalot dyan sa Bangsamoro Basic Law. The Mindanao problem is the fact that the Muslims in the Philippines constitute a nationality or a bangsa historically older and cultural distinct than other groups in the Philippines. Nagsagawa naman ngayon ng rally ang ilang estudyante ng Miriam College kasama ang ilang tiga-Muslim community sa harap ng eskwelahan. Nais daw nilang i-emphasize ang kahalagahan ng kababaihan sa ating bansa. Sa kanilang pagsisiyasat, 19% lamang ang kababaihan sa mga LGU habang nasa 21% lamang sa Kongreso. Nais daw nilang magkaroon pa ng mas mataas na bilang ng babae sa politika at gobyerno. Na kay Pinoy pa raw ang draft ng Bangsamoro Peace Agreement. At dahil SONA ngayon, sana raw ay bigyan importansya ng Pangulo ang partisipasyon ng kababaihan, di lamang sa usaping pangkapayapaan, kundi sa pagpapartisipa na rin ito sa governance. Sana nga raw ay bigyan din ito ng Kongreso. Sabi nila, ang gera at usaping pangkapayapaan ay kadalasang sinisimulan o ginagawa ng kalalakihan. Pero nasaan na raw ang kababaihan dito? Samantalang ang perspective ng kapayapaan sa pamilya, maging sa komunidad, ay galing daw sa babae. Sila yung tumutulong para ma-resolve ang mga conflict sa bahay, sa komunidad. Sayang naman kung hindi nagagamit ito sa larangan ng politika, no? Sa mas mataas na level. Kaya ito yung aming panawagan. Let them count. Let women count for peace. Parte rin ng programa kanilang ginawa kanina, ilang estudyante ang nagpagupit ng kanilang bangs sa harap ng eskwelahan. Ang tawag nila dito ay Bangs for Bangsamoro, suporta nga nila sa mga kababaihan ng Bangsamoro. Samantala itong mga art exhibit na nakikita nyo sa aking likod, ito ay sa Institute of Islamic Studies na makikita dito sa UP Diliman na maaari nyo bisitahin upang makita. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa Rafi. Maraming salamat, Jay Sabale.